Everything we need as human can be found in nature. Foods, wood, air, and even occupations. And it even offers calmness and or peace of mind. It seems like an antidote magic that heals human emotions and the only prescription for the chaotic mind of people. In other words, nature holds a great power over humanity. That is nature. And though it holds great power, it has a great heart too. That's why authors like Shel Sylvester emphasizes that nature as a mother with an altruism love in her book, The Giving Tree. But, as her child, how can we love her back? In what way should we take care of our mother? Ang lalawigan ng Laguna ay kilala bilang isa sa mga makasaysayang lugar sa ating bansa, kung saan ay nagiging pasyalan na ito ng mga nagpapakadalubhasa sa pagiging mananaysay o di kaya mga estudyante na nais masilayan ang lugar na kinalakhan ni Gat Jose Rizal. At isa nga rito ang bayan ng Biñan, kung saan makikita ang sinasabing eskwelahan kung saan pumapasok si Rizal noong siya ay naninirahan sa kanyang kamag-anak na mga Alberto. Sa may plaza ng Biñan ay masisilayan ng Alberto's Mansion, kapitolyo ng San Isidro at ang estatwa ni Jose Rizal na dinadagsa ng mga bata at matatanda upang kumuha ng litrato. At maliban sa mga historic things na ibinibida dito, ay mapapansin din ang pagiging organized at ang kalinisan ng bayan. At sa aming pagmamasid ay nakita at nakilala namin si Kuya Joel, 50 taong gulang na noong una ay nagboboluntaryo lamang bilang isang kabalyero sa Biñan Plaza at di kalaunan ay naging isang opisyal ng kabalyero. Kamusta naman po yung pagiging tagapagbantay sa ating isa sa historic place po dito sa Biñan, sa Laguna? Masaya, pero matrabaho din. Kasi akala nila pagbabantay lang yung ginagawa. Pero actually, monitoring, security, cleanliness, update sa mga nangyayari dito. So marami. Paperworks. May paperwork. Yes, mga weekly report, mga daily report. Kung ano nangyayari dito para ma-maintain yung cleanliness and security ng bansa. Hindi lang enough na magbantay. Kumbaga, marami pang ibang ginagawa. So far po is, ano po yung gusto nyong sabihin sa mga mamayan, sa mga kabataan na for the cleanliness po, to keep the cleanliness po? Sa akin kasi, mga kabataan. Kumbaga, hindi naman lahat ng kabataan nowadays, yung iba, they are very good inside the classroom. Diba? Pero when applying outside, hindi na magagawa. So, bilang isang kabalyero po, ano po yung, if there will be a chance para magbigay po kayo ng isang rule para po doon sa pagiging ng cleanliness, ano po yun? Rules? Ano yung bibigay pa kanina ng rules? Madami ng rules eh. Siguro ang wish ko lang sa kanila, they should have an open mind. Diba? Maliban sa Biñan Plaza, ay matatagpuan din ang palengke ng naturang bayan. Dito ay nakipanayam kami sa mga tindera kung paano sila nakakatulong sa pagpapanatili ng malinis na kalikasan sa pamamagitan ng kanilang mga munting negosyo.
Kuya, kamusta po yung pagtitinda niyo dito? Ito, di naman masyadong matumal. Tama lang din. Ay nga pala kuya, ano nga po pala pangalan? Celestino, Ilang taon na po kayo? 48. Gano'n na po kayo katagal dito nung nagtitinda? Na rin. 30, magano. Eh nga pala kuya, yung mga ginagamit yung plastic, kasi ang talakay namin is care for the earth. So yung mga plastic na ginagamit nyo, paano nyo siya tinidispose? Ito, katulad na ito, kasi bawal ito eh. Mahirap kasi di ibigay yung Paano nyo siya tinatapon, sa tama ba or sa biglang tapon na lang gano'n? Ay, yung bumibili namin na tatapon. Kami, at binibenta lang namin. Ganun lang. Bilang isang nagtitinda po ng mga, ay gumagamit ng mga plastic, paano po kayo makakatulong sa kalikasan na mapabuti ito at hindi masyadong masira? Yung bawal na plastic, huwag gamitin. Mas okay. Kaso, kalimitan nyo yun. Mga daling yung mga nabubulok ang nagagamit eh. Kasi hindi madaling mabutas. Hindi katulad nung mga hindi nabubulok. Nabubutas kagad. Sunod naming nakapanayam si Tatay Alberto na mahigit 20 taon nang nagtitinda ng isda bilang kanyang hanap buhay. Kamusta naman po yung mga bentahan nyo po dito? Okay naman. Kami po kasi nag-i-interview po kami. Ini-interview po namin kung paano nyo po tinatapon po yung mga kalat po. Syempre po, kapag Nilalagay naman sa tamang basurahan para hindi kalat. Gano'n na katagal na po kayong nagtitinda dito? Matagal na po. Mga 20 years po. Bilang naman pong isang nagtitinda po sa mga ganito or bilang pong isang mamamayan, paano naman po kayo makakatulong sa mga paglilinis po? Paglilinis. Nagbigay ng mga tigsam po para may maglinis. May tagalinis talaga. Ayon kay Tatay Alberto ay bukod sa pagtatapon sa tamang lugar ng kanilang mga pinaglinisan ng isda ay sila'y nangungupahan din ng naglilinis upang sa gayon ay kahit sila ay pagod sa pagtitinda ay natitiyak pa din nila na malinis ang kanilang pwesto at ang kanilang kapaligiran. Sunod naman naming pinuntahan si Ate Jinky. Nasa edad na 35 ang pagbebenta ng prutas nila ng kanyang asawa ang siyang bumubuhay na sa kanilang pamilya. So far po, kamusta po yung pagtitinda po natin? So, bilang isang tindera po ng mga putulong, paano po kayo makakatulong sa pag-imitin po ng kalimitan ng asawa? Sarap yan. Kasi alam po natin na pagkukas po, hindi po, parang certain lang po yung parang freshness po nila. So, paano po kapag bago po sa inyo po i-dispose po sa inyo po? Ano pong ginagawa nyo sa na-bargain na. O kung baga po, pag-bargain po, parang mas mura na po sa original price. Parang hindi na kami. Panawagan din ni Ate Jinky sa mga magulang na maging modelo sa kanilang mga anak kung paano alagaan ang kalikasan at ipakita sa kanila ang pagpapahalaga nito. Sa simpleng pagtatanim ng mga puno at halaman ay napapakita natin ang pagpapahalaga dito, ganun din ang paggamit ng wastong tubig, pagtatapon ng mga basura sa tamang lugar,
pagiging masinop sa mga pagkain at pagiging responsableng tao na sumusunod sa mga patakaran ng ating gobyerno sa pagpapanatili ng kagandahan ng ating inang kalikasan.